Mapagpalang araw po, I'm Jeremiah, here again for daily devotion. Ang title ng devotion natin ngayon is, Bakit tinatawag si Jesus na Lion of Judah? Let's proceed na sa verse natin for today. Basahin natin yung from Genesis 49 verse 10. The scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he to whom it belongs shall come, and the obedience of the nations shall be his. Let's proceed na sa teachings. First is, the scepter shall not depart from Judah. Sabi sa Genesis 49 verse 10, the scepter shall not depart from Judah. Ibig sabihin, galing sa tribe ni Judah yung magiging tunay na hari. At after centuries, nagkatotoo nga. Si Jesus yung ipinanganak mula sa bloodline ni Judah. Kahit chaotic yung history ng Judah, may wars, may failures, and may rebellions, pinreserve pa rin ni God yung Judah. Kasi nga, dahil paparating yung anak niya yung maghahari, si Jesus na hindi mawawalan ng authority and siyang may hawak ng scepter. Next naman is, the Shiloh who owns the scepter will come. Sabi dito, until Shiloh comes, Shiloh means the one who brings peace, or the one to whom it belongs. Ibig sabihin, darating yung tunay na hari na may rightful ownership ng buong creation na mundo. Hindi siya substitute. Si Jesus mismo yung Shiloh. And kapag dating niya, hindi siya dumating as warrior or commander. Dumating siya sa mundo humbly. Pinanganak sa may sabsaban, pero dala-dala niya pa rin ng authority. Yung authority ng heaven. Siya lang yung may hawak ng scepter. Siya yung may rightful claim sa mundo and sa mga puso natin. Next is, the obedience of the nation is his. And sabi dun sa verse, and to him shall be the obedience of all the nations. Sa isa itong prophecy galing pa lang sa Genesis. Sinabi na, all nations will one day submit to Jesus. Kaya ngayon, kahit iba-iba yung kultura natin, belief at background ng mga tao, yung gospel niya is kumakalat pa rin. Kasi nga, si Jesus yung tunay na hari ng lahat. Sa isang araw, lahat ng mundo, lahat ng mga bansa or lahat ng tao sa mundo will bow down before him. Hindi dahil sa pinilit sila, dahil makikita nila yung totoong glory ni Jesus. Now, let's proceed sa application. First is, rejoice that you have come to know Jesus. Kung siya yung long promised king, imagine mo, kilala mo siya, hindi ka outsider, you're part of his kingdom. Kaya kahit may struggles, malalagpasan natin yun kasi our king knows you and loves you. Next naman is, rescue the lost through the gospel. Kung si Jesus talaga yung hari ng lahat ng nations, then dapat lahat nakikilala siya. And may mga tao sa paligid natin na yung classmates natin, yung family or friends na hindi kilala ang Shiloh. Maging intentional tayo sa kanila, i-share natin yung words of God, invite natin sila sa church, or kapag sinabi nila na feeling nila hindi sila tatanggap ni Lord dahil makasalanan sila, tell them na hindi natin kailangan maging perfect, kailangan lang natin makilala siya. And third is, render faithful service to King Jesus. Dahil siya nga yung rightful king, yung pagsaserve sa kanya, hindi dapat natin kinoconsider na burden, kundi it's an honor. Maging faithful tayo, maging devoted tayo and obedient. And every act of faithfulness is an offering natin sa hari.
Yun lamang po for our daily devotions. Maraming salamat po sa pakikinig. Thank you and God bless.